Magandang araw, halina't samahan kami sa isang makasaysayang paglalakbay sa Lipa City, Batangas. Bisitahin natin ang tatlong kilalang lugar, ang simbolo ng pananampalataya, taguan ng kasaysayan, at ang tahanan ng makalumang kagandahan. Tara na't tuklasin ang Lipa City. Hi guys! So it's 3:30 PM at nandito po kami sa Cathedral de San Sebastian of Lipa City, Batangas. Tara, ililibot namin kayo. Let's go! Welcome to San Sebastian Cathedral o mas kilala bilang Lipa Cathedral, isa sa pinakamatanda at pinakakahanga-hangang simbahan sa Lipa City, Batangas. Unang itinayo noong 1605 ng mga Augustinian friars bilang isang simpleng chapel. Ang simbahan ay ginawang katedral noong 1910 nang itatag ang Diocese of Lipa. Ang kasulukuyang istruktura ay itinayo noong 1865 gamit ang estilong neoclassical at Baroque architecture. Ang cathedral na ito ay dedicated kay San Sebastian, ang patron saint ng Lipa. Bukod sa pagiging sentro ng pananampalataya, ito rin ay naging saksi sa mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Lipa. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kasaysayan nito ay ang controversial na Marian apparitions noong 1948, kung saan iniulat ni Sister Teresita Castillo ng Carmelites ang pagpapakita ng mahal na birhen. Dahil dito, ang Lipa Cathedral ay naging pilgrimage site para sa maraming deboto mula sa iba't ibang lugar. Sa loob ng katedral, makikita ang mayamang koleksyon ng mga relihiyosong artifacts tulad ng mga antigong santo, imahe at mga handcrafted na altar na yari sa kahoy at bato. Ang altar mayor nito ay napapalaputian ng mga detalyado at inukit na disenyo na nagpapakita ng dedikasyon sa sining noong panahong iyon. Ang detalyadong fresco painting ang naglalarawan ng mga kwento mula sa Biblia, habang ang stained glass windows naman ay nagbibigay liwanag at kulay na nagdadagdag sa espiritual na ambience ng simbahan. Makikita rin sa katedral ang kagandahan ng neoclassical at Baroque architecture. Kapansin-pansin rin ang malawak na dome, matayog na mga haligi at eleganteng passage. Isa pang iconic na bahagi ay ang bell tower na hindi lamang ginagamit sa mga misa kundi pati na rin sa pagbibigay ng babala o pag-aanunsyo ng mga mahalagang kaganapan. Sa ngayon, ang Lipa Cathedral ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng komunidad. Bukod sa pagiging lugar para sa mga malalaking selebrasyon tulad ng piyesta, kasalan at iba pang relihiyosyong okasyon, ito rin ay nagsisilbing sentro ng inspirasyon at panalangin para sa mga Lipaenyo at mga turista. It's 3:45 PM. Nandito kami ngayon sa Museo de Lipa
Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Let's go! Pasok pa lang, makikita ang larawan ng munisipyo ng Lipa na sumasalamin sa kasaysayan ng pamahalang lokal. Ang munisipyo ay simbolo ng administratibong sentro ng Lipa noong una na naging saksi sa mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan nito. Sa bahaging ito, ipinapakita ang ebolusyon ng Lipa mula sa pagiging simpleng bayan noong panahon ng Espanyol hanggang sa pagiging isang modernong lungsod. Ang Then and Now exhibit ay nagbibigay diin sa mga pagbabago sa arkitektura, transportasyon at pamumuhay ng mga Lipaenyo. Kasama rin dito ang poblasyon de Lipa na sentro ng komersyo at kultura ng lungsod. Dito makikita ang mga lider ng Lipa mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang exhibit ay nagbibigay pugay sa mga naging lider na nagambag sa pagunlad ng lungsod tulad ng mayor, gobernador at iba pang personalidad. Ang delegacy continuous ay nag-highlights kung paano pinatili ang liderato, ang tagumpay at nagpagunlad ng Lipa. Ang seksyong ito ay tumatalakay sa mga laban ng Lipaenyo para sa kanilang teritoryo, lalo na noong panahon ng Espanyol, Amerikano at Hapon. Makikita dito ang mga kwento ng kabayanihan ng mga Lipaenyo na nagpatunay sa kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng mga Lipaenyo. Ang Lipa ay tinaguri ang Little Rome of the Philippines dahil sa dami ng simbahan at relihiyosong institusyon dito. Katapat nito ang representasyon ng mga barangay sa Lipa na nahati sa North, East, South at West Districts. Ang bawat barangay ay may kani-kanyang kontribusyon sa kasaysayan at pagunlad ng lungsod. Sa wakas, ipinapakita ang mga natatanging pagkain ng Lipa, kabilang na ang mga ulam at delicacy na kilala sa rehiyon. Ang Flores de Mayo, isang mahalagang tradisyon panrelihiyon, ay inaalala rin dito bilang simbolo ng debosyon ng mga Lipaenyo sa mahal na Birhen. Ang bawat minto sa Museo de Lipa ay nagdadala ng kakaibang kwento na nagbubuo ng mayamang kasaysayan at kultura ng Lipa City. PM, we are here at the Casa de Segunda and samahan nyo kaming tuklasin ang tahanan ng unang babaeng minahal ni Dr. Jose Rizal. Let's go! Welcome to Casa de Segunda, isang makasaysayang tahanan sa Lipa City na itinayo noong ika-19 siglo. Pag-aari ito ng mag-asawang Manuel Luz at Segunda Katigbak, ang unang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, isa itong National Heritage Site na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng Lipaenyo noong panahon ng Espanyol. Si Segunda Katigbak kilala sa kanyang kagandahan, husay sa sining at edukasyon. Siya ang unang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Gayunpaman, pinili niyang magpakasal dahil na rin sa impluwensya ng kanyang mga magulang kay Manuel Luz, isang edukado at may impluwensyang negosyante mula sa Batangas, at nagkaroon sila ng 9 na anak. Ang bahay ay sinasabing 90% ang mga kadamitan ay orihinal at ginamit ng Luz Katigbak family at hindi nila binago.
na sumasalamin sa marangyang pamumuhay ng mga mayayamang Pilipino noon. Ang Casa de Segunda ay isang klasikong halimbawa ng bahay na bato na karaniwan noong panahon ng Espanyol. Ang ibabang bahagi nito ay gawa sa bato, samantalang ang itaas ay gawa sa kahoy. Mayroon itong malaking kapis windows, mataas na kisame para sa preskong hangin, at eleganteng sahig na gawa sa kahoy. Makikita pa tong Azotea o Tres kung tawagin ang mga nakasabit na larawan ng mga apat na henerasyon ng Los Katigbak family. Ang Casa de Segunda ay hindi lamang isang tahanan kundi isang simbolo ng kasaysayan at kultura ng Lipa City. Dito din natin makikita kung paano namuhay ang mga prominenteng pamilya noong panahon ng Espanyol. Ang Casa de Segunda ay isang buhay na naalala ng makasaysayan na nakaraan ng Lipa City. Mula sa kwento ni na Segunda at Manuel Luz hanggang sa arkitekturang sumasalamin sa panahon ng Espanyol. Ang bahay na ito ay mahalagang piraso ng ating kasaysayan. Hi guys! It's 30... Ay! Hi guys! Hi guys! It's 34... Hi guys! It's 4:30 PM.